Okay, now we're going to tackle in this content a guide to choosing the right senior high school strat. Sa mga incoming grade 11 students, ito yung pinakatanong. Ano ba yung gusto kong piliing strand pagtungtong ko ng senior high school? Yun yung pinaka-major na question. At kadalasan, nai-impluwensyahan lang tayo ng iba sa pagpili ng strand or track na kukunin natin sa senior high school, which is wrong. Kinakailangan kapag pipili ka ng strand or track na kukunin mo sa senior high school, dapat yun talaga yung gusto mo. Yun yung gusto mong gawin, yun yung gusto mo, yun yung passion mo, yun yung hilig mo. Kasi the reason why kung bakit tayo merong senior high school program ay para ihanda ka sa future. Kung ikaw ay magtutuloy ng kolehiyo, ready ka. Kung ikaw ay hindi na magtutuloy ng kolehiyo at magtatrabaho na, magtatayo ng sariling business, ready ka. Ano man yung challenges na maaari mo makaharapin sa future, ay ready ka. Iyahanda ka ng senior high school. Kaya lang, kung ang pinili mong strand or track ay dahil lang andun yung mga kaibigan mo, andun yung jowa mo, I think hindi ka magbe-benefit kapag kaganon. Kaya dapat be wise. Kinakailangan, ano ba talaga yung gusto ko? Kung ano yung gusto ko, yun yung pipiliin kong strand, yun yung pipiliin kong track. Okay? Again, dito sa content na ito, we're going to discuss a guide to choosing the right senior high school strand. Ano ba yung tama na senior high school strand para sa akin? Okay, how to choose the right senior high school strand? The K-12 senior high school program is composed of 5 different tracks: academic, arts and design, sports, technical, and vocational. These tracks prepare students for college, universities, or even real workplaces by providing them with the necessary skills they must possess. Okay, tulad ng sinabi ko kanina, ihahanda ang isang bata ng senior high school program. Ano man ang kanyang piliin, siya man ay magkukolehiyo o hindi na magkukolehiyo after na senior high school. Yan ang kagandahan ng senior high school program. Okay, again, isa-isahin natin yung mga tracks na available sa atin. Academic track, technical vocational livelihood track, sports track, arts and design track. Okay, una ay yung academic track. Sa academic track, ito ay binubuo ng 4: ABM, Humes, STEM, and GAS. ABM stands for Accountancy, Business, and Management Strand. Humes, Humanities and Social Sciences Strand. STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics Strand. And lastly, GAS for General Academic Strand. Isa-isahin natin yung mga yan. Una, Humanities and Social Sciences or HUMS. This strand is for those students who want to pursue college courses such as education, political science, AB English or literature, mass media, theater arts, and other related career paths. Okay, yun yung focus ng HUMS or Humanities and Social Sciences strand. Kapag ang isang bata ay mag-aabogado, magpupulis, susundalo o papasok sa politics, so sinabi ko, o gusto niya din mag-teacher o nahihilig sa theater arts, ito yung right strand for you. Kasi ito yung strand na kung saan yung kanyang mga subjects, yung kanyang mga programs ay nakadesign talaga doon sa aking mga nabanggit. Magtutulungan ka ng strand na ito kung hilig mo ay yung mga binanggit ko. Po. Susunod ay Science, Technology, Engineering, and Math or STEM. If the career that you want to pursue is related to science and mathematics field, then you must take STEM. This strand is quite challenging
and at the same time, enjoyable. Take note, challenging and at the same time enjoyable. For you will be able to experience hands-on learning. This strand is for those who want to pursue engineering, medical courses, AB Math, information technology, and the like. Yun nga, challenging and at the same time enjoyable. Kadalasan ang sinasabi ng mga kumukuha ng STEM, marami pong math, maraming computation, ang hirap po, but still enjoyable. Nai-enjoy ng mga bata, sinasabi nila, nai-enjoy ng mga bata yung kanilang ginagawa. Why? Kasi yun yung gusto nila. Kaya nga, going back sa sinabi ko kanina, dapat yung kukunin mong strand, yung pipiliin mong track, dapat akma doon sa hilig mo, doon sa gusto mo. Kasi kung hindi mo may enjoy. Okay po. The third one is accounting, business, and management or ABM strat. Do you think you can excel in business? Then the ABM track is right for you. Related courses are business administration, tourism management, hotel and restaurant management, accountancy, real estate management, entrepreneurship, and all courses related to business and management. Ang biro nga dyan, mahilig ka ba sa pera? Then the right strand for you is ABM. Yun yung biro. Kasi nga, ang mga related courses na po pwedeng i-take kapag nagkolehiyo na ay may kinalaman sa pagmamanage ng pera. No? Pwede ka kasi dito sa banking industry pumasok. Yung mga katulad ng trabaho nga. Kaya kung mahilig ka mag-compute, mahilig ka sa math, at ayaw mo nang masyadong challenging, sabi nga dun sa STEM kanina, ito ang bagay sa'yo. Accounting, Business, and Management strand or ABM. Ang huli po, sa academic track ay General Academic strand or GAS. If you're not yet sure of which career path to walk on, we suggest that you take the General Academic strand. This strand offers courses that are related to all fields. You will be able to experience a variety of learning experiences to explore the different interesting fields which you can study in college. The General Academic strand is for all types of courses. Hindi ka pa sure kung anong kukunin mo sa kolehiyo? Hindi ka pa sure kung ikaw ba ay magtutuloy ng kolehiyo? Ito, pwede sa ito. Ang General Academic strand. Bakit? Malawak kasi po ang sakop nito. May mga subject siya na makikita mo dun sa ibang strand. Kaya yung inaaral ng ibang strand ay inaaral din ng kumukuha ng General Academic strand. Kapag nga may bata at mag-i-enroll, sir, hindi pa po ako sigurado kung ano yung titake naming strand. Sige, mag-gas ka muna para maihanda ka ng senior high school program sa kolehiyo, anuman ang piliin mong course sa college. Yan po yung apat na strand under ng academic track. Okay, now, proceed po tayo sa susunod na track, which is the Technical Vocational Livelihood track. Under ng track na ito or TVL track ay meron po tayong apat na strand. Okay, yung una po ay Home Economics strand, Industrial Arts strand, Agri-Fishery Arts strand, and lastly, Information and Communications Technology or ICT strand. Ito yung apat na strand under ng TVL track. Isa-isahin po natin. Una, Home Economics. Kapag sinabi natin Home Economics, the Home Economics track offers various specializations that can lead to livelihood projects at home. This strand aims to give you job-ready skills that can help you in finding the right employment. Wala ka nang balak magkolehiyo o kahit may balak ka magkolehiyo, ihahanda ka ng TVL, lalo na ng Home Economics strand, para maging job-ready ka. After senior high, wala kang balak magtrabaho na, wala kang nang balak magkolehiyo,
at gusto mo na magtrabaho, home economics will prepare you for that. Ihahanda ka niya. Kasi under ng home economics ay meron itong mga subjects na kung saan tuturuan ka magnegosyo, tuturuan ka kung paano kumita after senior high school kung wala ka ng balak magkolehiyo. Okay po. Another tech book strand ay yung Information and Communications Technology or ICT strand. If you are computer savvy or technological freak, Information and Communication Technology ICT strand is for you. Under this strand, you will be encouraged to utilize information and communication technological tools to contextualize, collaborate, and create experiences for learning in this professional strand. Okay, ano naman po ang ICT? Well, sabi nga, kung ikaw ay mahilig sa computer, mahilig kang gumamit ng internet, mahilig kang mag-cellphone, ito yung bagay sa iyo. Information and Communications Technology strand or ICT. Kasi under ng TVL track na ito, itong strand na ito, ihahanda ang isang bata kung paano gumamit ng computer at kung paano niya pagkakakitaan itong technology na ito para after senior high, hindi man siya magkolehiyo, may alam siya pagdating sa computer. Kaya nga, ini-encourage din ang mga senior high na kumuha ng NC or National Certification galing sa TESDA para if ever na hindi sila magtuloy ng kolehiyo, meron na silang credential na po pwedeng gamitin para sila ay makapagtrabaho o kaya magbukas ng kanilang sariling negosyo. Industrial Arts. Technical livelihood education subjects under this track are following the TESDA curriculum. So if you are thinking of taking any technical vocational courses, this is the strand you should take. Industrial Arts will provide you the skills and knowledge on carpentry, automotive, servicing, driving, electronics repair, electrical installation, welding, plumbing, and tile setting. Lahat ng ito ay tuturo sa Industrial Arts. At lahat ng ito ay naka-align sa TESDA curriculum. Kaya sabi ko kanina, kadalasan ang isang graduate ng senior high school program ay nagkakaroon na ng NC nila. Kasi nga, yung itinuturo sa senior high school ay naka-align sa kung ano ang inaaral at itinuturo sa TESDA. Para ikaw, after mo mag-senior high, you are job ready. Para after senior high, hindi ka magkolehiyo, pwede kang magtrabaho. At hindi lang basta pwede magtrabaho, you are equipped with enough skills and knowledge para kung ano man yung applyan mong trabaho, ready ka. At meron kang credentials tulad ng NC from TESDA. Agri-Fishery Arts. The Agri-Fishery strand was designed for hands-on learning and application of skills that are related to agriculture and aquaculture. You will be taking various subjects that are connected to other jobs such as food processing, rubber production, animal production, or landscape installation. Okay, ang Agri-Fisheries Art ay under ng TVL track. Dito, ang isang estudyante na kumuha ng track na ito, ng strand nito, ay tuturuan kung paano ang dapat gawin sa pagbubukid, kung ano dapat gawin sa pag-aalaga ng isda, no? Kung paano kakikita sa pagtatanim, things like that. Okay? Ito yung strand na bagay sa iyo. Kung mahilig ka sa mga binanggit ko kanina, ito yung bagay sa iyo, Agri-Fishery Art.
arts kasi ito yung proper strand under ng TVL track suitable doon sa iyong hilig. Kung ikaw ay mahilig mag-alaga ng isda, ito yun. Kung ikaw ay mahilig magtanim, sumasama ka sa iyong mga magulang sa bukid at nag-i-enjoy ka magtanim doon, ito yun. No? Iyahanda ka ng track na ito para doon. Again, balikan natin yung sinabi ko kanina. Ang pagpili ng track at strand ay hindi nakabase sa sasabihin ng iba. Dapat ito ay nakabase sa kung ano yung gusto mo at kung ano yung hilig mo talaga. Kasi kung hindi mo may enjoy yung strand habang inaaral mo at hindi ka maglalago doon sa strand na yon habang tinitake mo. Eventually, hindi ka mag-i-enjoy. Dahil di ka nag-enjoy, it might affect your performance while taking that particular strand. Kaya, again, in choosing your strand, dapat ito ay nakabase sa kung ano talaga yung gusto mo. Another track is arts and design track. If you want to unleash the artist in you, in your future career path, then the arts and design track is suited for you. This program is designed for students who want to further enhance their creativity and the effectiveness of their artistic expression. Kung ikaw ay mahilig umarte, kung ikaw ay mahilig sa teatro, kung ikaw ay mahilig kumanta, kung ikaw ay mahilig mag-perform, this track is suitable for you. Kasi itong track na ito, iyahanda ka niya, i-enhance niya, i-unleash niya kung ano yung nasa sa loob mo. Kung hiling mo talaga yung pag-arte, matutulungan ka nito para mas lalong gumanda, mas lalong gumaling yung iyong pag-arte. Kung ikaw ay mahilig kumanta, mas pagagandahin, mas tutulungan kang mapaganda yung performance sa pagkanta. And things like that. The students who are under this program are provided with the knowledge of different types of arts of various forms. The elements of dance, music, theater, media, photography, and visual arts will be introduced to you, and you will be taught how to apply different concepts in the global setting. Kaya ito yung proper track for you kung ang hilig mo ay yung mga nabanggit. At panghuli, sports track. Salita pa lang, pangalan pa lang ng track, alam na natin ang tinutukoy. Kung mahilig ka sa sports, this is the right track for you. If you think you can excel in the field of sports and can have it as a source of your bread and butter in the future, then enhance your skills through enrolling in sports track. This track is for those who want to become an athlete, coach, physical education teacher, game officials, gym instructor, sports trainer, or any other job related to officiating sports event. Ito yun. Kadalasan, ang bata, hindi lang naman kasi ang hilig ay nakapokus sa academics, sa arts, yung iba sa sports. Kaya meron tayong sports track. At kung hilig mo talaga at malalim yung passion or interest sa sports, this is the right track for you, the sports track. I-enhance niya yung iyong talent and skills pagdating sa pag-handle ng different sports related activities tulad ng mga binanggit ko kanina. Okay? Considering your strong points and your career choice, mahalaga ito sa pagpili ng inyong track strand sa senior high school. Yan ang mga dapat ninyong tandaan. Hindi ka dapat na-influensyahan ng iba, kundi dapat tatanungin mo yung sarili mo, ano ba yung gusto ko? Ano ba yung hilig ko?
Hindi dapat kung nasaan si jowa or si girlfriend or si crush, doon ka na pupunta. No. Dapat kung ano yung gusto mo. Kasi kapag sinunod mo kung ano yung gusto mo, kung ano yung hilig mo, eventually, makikita mo, nag-grow ka dun sa strand na pinili mo, na akma sa iyo, hindi dahil sa impluwensya ng iba. To end this presentation, this content, allow me to share with you, the quotes given by George Lucas. Dreams are extremely important. You can't do it unless you imagine it. Kinakailangan mong mangarap. Kinakailangan mong tingnan yung inyong sarili sa future. At para mangyari yon, kinakailangan mong isiping nandudun ka na. Mahalaga yung nangangarap ka. Mahalaga nakikita mo yung sarili mo kung ano ka sa hinaharap. At dapat habang ikaw ay nangangarap, tinatanaw mo na yung sarili mong nandudun ka. Mahalaga yon. Ang iyong pangarap ay magkakatotoo kung isinasabuhay mo na yung iyong pangarap. Ano ba gusto mong maging sa hinaharap? Gusto mo maging teacher? Gusto mo maging police? Gusto mo maging doktor? Gusto mo maging lawyer? Kahit ano. Pero dapat, you start practicing kung ano yung gusto mong maging. Dapat sinasabuhay mo na kung ano yung gusto mong maging. And remember, kinakailangan pipili ng mga makakasama na ang pangarap ay tulad din ng sa iyo. Hindi po pwedeng basta may kaibigan. Kinakailangan yung kaibigan ay nakakatuwang o nakakatulong sa iyo para ang iyong pangarap ay maabot mo.